po, alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinahitungutan na magising mula sa ating pagtulog. Katotohanan, marami na tayong mga kababayan na hindi na umabot sa araw na ito. Ano po? Kaya nga mayroong tinatawag na cemetery, libingan. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dahil ang lahat ng may buhay ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin, sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga, sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita, at tayong mga tao, upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga bang Allah? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay kanyang pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang Allah, pansariling pangalan niya. Ito ay salitang Arabic na nangangahulugan na siya ang lumikha ng kalangitan, ng kalupaan, nagbigay buhay sa atin, pabawi ng buhay. Ang tanging hukom, ang hari sa araw ng paghukom. Kaya, kinakailangan habang nabubuhay tayo ay sikapin natin ang paggawa ng maraming kabutihan. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. Sa mga naniniwala sa kaisahan ng Allah, gumagawa tayo ng maraming kabutihan, sa awat habang ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Sapagkat katotohanan, lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso dyan na sa mga taong gumagawa ng kabutihan. At lumikha din siya ng jahannam, impyerno, sa mga taong hindi lumalaban ng parehas. Yung imbis na magtatrabaho ng marangal, gumagawa ng mga panlililang panluluko sa kapwa. Nagnanakaw sila. Subalit dapat niyang malaman na lahat ng gumagawa ng mabuti, ito ay kanyang masisilayan. Ito ay mag-aani rin tayo ng kabutihan. Subalit sa mga tao namang gumagawa ng masama, ito ay kanyang masisilayan. Siya din ay wakaka, mag-aani ng kasamaan. Kaya pinakamainam sa atin na ang bawat oras panahon ay okupahan natin sa paggawa ng maraming kabutihan. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang dakila na siyang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ano ngayon ang dapat nating malaman? Dapat nating malaman, kapatid, na ang Islam lamang ang perpekto at ang aprobadong relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin, kaibigan, ang relihiyong Islam lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Allah sa sangkatauhan. Ano itong ating nakikita, naririnig na iba't ibang sikta, relihiyon, denominasyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang gumawa, maghanap ng ibang relihiyong maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, sapagkat kung tayo, ikaw, ako gagawa ng bagong relihiyon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Samantala ang Islam, ang pinakaunang tao na si Adan, bago likhain si Adan, nandiyan na ang Islam na relihiyon. Ano po? Nauna na ang relihiyong Islam, bago likhain ng tao. Yung mga relihiyon ngayon, na iba't ibang sikta, ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Budismo, hinamot sa pangalan ni Buddha. Rizalista, hinamot sa pangalan ni Rizal. Kristyanismo, hinamot sa pangalan ni Kristo. Pero sino ang nagsabi ng mga disipulo, sahaba o mga propeta, na gumawa tayo ng relihiyong maliban sa Islam? Wala. Sapagkat ang sino man na gumawa ng ibang relihiyong maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Siya ay kabilang sa mga talunan. Ngayon kapatid, hindi natin alam ang mangyayari. Mamaya bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas, hindi na natin alam ang mangyayari. Ano po? Assalamualaikum. Kapatid, yes. Kaya kapatid, para magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi tayo mapahamak, hindi tayo maitapon sa naglalagablab na apoy sa impyerno, para maging panauhin tayo sa paraiso, iligtas tayo sa impyerno apoy.
Gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sabihin natin ang sinabi nila. Silang lahat sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng ganito, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa Islam ng apoy. Opo. Ngayon, kung mapapansin mo, ang pangalang Muhammad, siya po ang huling propeta. At si Adan naman ang unang propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, lahat sila ay ating igalang. Lahat sila ay ating irespeto. Kilalanin natin sila. Huwag tayo magtatangi. Kaya si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag sinabi natin na la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, makakaasa tayo ay magiging panauhin tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyerno ng buhay. Kaya bago tayo maghiwalay, aalalayin kita. Gawin natin at sasabihin natin ang sinabi nila. Ganyan po ka. Sabihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Maraming salamat kapatid. Binabati kita bilang isang panalig sa pananampalataya. Okay. Maraming salamat sa iyong pagpasyal dito na po. Pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan kayo ng subhanahu wa ta'ala. Bayo po sa aking sarili at sa iyo, ay patuloy tayong dagdagan natin ang kaalaman natin patungkol sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Allah mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran at pamamaraan ng Propeta Muhammad mula sa kanyang palit at mga gawa, mga legal use of the prophet. Pangalagaan ko ng Allah subhanahu wa ta'ala.